parang kohol na kinaltukan sa pagkapahiya si Senator Rapi Tulfo sa kanyang sariling pagdinig. Pinahiya ng isang administrador ng Marina. Paano ba naman kasi? Iinsultuhin niya, ipapahiya niya dapat yung mga taga-Marina. Pero na back to you, siya yung napahiya. Umpisahan natin dito ha. Pagtiyagahan nyo para mabuo natin yung kwento. So itong public hearing na to ay patungkol sa recently na lumubog na na tawag dito na barko na nasa 50 plus yata yung namatay. Sige. Ito yun. Directive prioritizing all those operating in the region 9. And then I went there January. Ma'am, tama ng papogi ah. Nagsasalita pa, nagpapaliwanag. Ano sabi niya? Ma'am, tama na ang papogi. Ngayon siya yung magpapapogi. Pero mapapahiya siya ng todo-todo. Pumunta ako ng Batangas port the other day. Sumampa ako sa 3 barko at lahat ng 3 barko nagtadtad ng violations. Kala ko ba tama ng pabida? Pero bakit ikaw nagpapabida? Trabaho ng isang senador ang mag-inspect pabida. Pero hindi yan. Mamaya, basag na basag ka talaga. Saan kayo? Halimbawa, yung Montenegro. 50 years, isang barko ng Montenegro, 52 years old na. 52 years old na daw yung barko ng isang Montenegro. Dito siya mababasag. Kasi may problema siya sa kung ilang taon na yung barko na dapat daw nagre-retire na. Tuloy. At pinapayagan niyo pa rin maglayag. Namumonitor niyo ba yung age ng mga vessels? Meron pong Bakit itong sa Montenegro na pinuntahan ko at 52 years na? Problema kaya kung 52 years na yung barko, 100 years na yung barko, o 200 years na yung barko? Problema kaya yon? Ang edad. Admittedly, sir, wala pa pong retirement policy si Wala. Marina. So we have Holy Jesus, so kahit 100 years, hindi Walang retirement policy. niyo pag-retire pa rin? inaaral pa po namin ngayon. Pero Pinag-aaral pa rin? we Alam mo kung gaano ka-stupido, sorry for the word. Wow! Kung gaano daw ka stupido, magmumukhang stupido ka ngayon dito. Napaka-stupido niyo dyan sa Marina. Example ko na lang, gigil na ako sa inyo. Yung sa Wow, gigil. insurance. Sa inyo, policy nyo is 200,000 pag minamatay sa barko, nalunod. Sa LTFRB, 400,000. Anong problema doon? Di gumawa ka ng batas, i-amend mo yung batas na gawin ding 400,000 yung insurance. Trabaho mo yan, Rapi Tulfo. Pag may nadisgrasya sa lupa, na aksidente, 400,000 agad. Sa inyo, 200,000 lang. Tapos meron pa kayong tinatawag na no-fault policy. No fault policy daw. Na ibig sabihin, pag walang negligence, sa pag-imbestiga nyo, walang negligence yung pagkalubog ng barko, walang babayaran ng insurance. Paano kung halimbawa yung barko ay nalunod dahil napakalakas ng alon at walang kasalanan yung kapitan at mga crew? So sorry na lang dun kung namatay yung mga pasahero. Policy niya yan, napaka-stupidong policy. You have to change Wow, that's the word again. Napaka-stupido daw. that. Yung no-fault policy. Mr. Chair, if I may. I am not aware of the no-fault policy. Yung administrator, hindi daw siya aware sa no fault policy. Pero hindi pa yan, mas malala pa mamaya. But the insurance requirement is and in time of any accident that there would be casualty, all manifested passenger will be covered by the insurance. But you have a policy Wala nga daw, hindi nga daw siya aware. Ipagpipilitan pa talaga niya. na no-fault policy. But you have that, what we call no-fault policy. I don't recall. I'm not aware po of the no-fault I don't recall. Wala, I'm not aware. Yan. policy. Baka po nagkaroon lang ng confusion kasi ang sinasabi po yung sa safety investigation, we don't look for fault. But the the safety investigation under the Marine Casualty Code is Ma'am. safety. IRR of RA 9295. Ito na, IRR of, ano daw, 9525. Ito, di mo pala alam to. Ano bang Balik natin ha, kasi maganda to guys. Investigation under the Marine Casualty Code is Ma'am. safety. IRR
of RA 9295. 9295, IRR daw ng 9295. Dito na siya lulubog. Ito, di mo pala alam to. Ano bang Hindi mo pa alam to. posisyon niyo po sa Marina? Ay administrator po. Administrator. Okay. Natatawa-tawa pa siya. Ito ay yung sa IRR to ng RA 9295. Mamaya pupuntahan natin yan. Retirement of old vessels, steel hull ships, 30 years. Meron siyang hindi binasa. Ano nakalagay dito? Wooden hull ships, 20 years. Motor bangkas, 5 years. Hindi mo alam to, administrator ka. Hindi mo alam to, administrator ka? Ba, parang namamaliit ah. Sir, ang na-implement po namin yung sa mga motor bangka for the retirement. Bakit sa motor bangka lang? Bakit hindi ang pati sa malalaking barko? Kaya mo yan, sagutin mo. If I may provide lang po ang nakalagay po dito yung mga unclass, yung tinatawag po nating unclass ships. Sila po yung i-retire. Pero kung class po, meaning Ma'am, May class at unclassed pa pala. maliwanag sa IRR ng Republic Act 9295 Maliwanag daw ha. na pinagre-retire ang mga barko pag steel hull, 30 years, retired na dapat yan. Wooden hull, 20 years, retired na dapat yan. Motor bangkas, 5 years, retired na dapat yan. Hindi mo alam. Wow, hindi mo alam? Baka ikaw ang hindi mo alam. At ano pang pasikot-sikot, ma'am? di po. Wow. Ang nakalagay po, classification shall be required for existing at kung hindi po nila ma-comply yung classification, then they will be retired. May ano pa pala, may i-comply ng classification. So yung pong ating classification of ships po, ito ay merong third party company na thorough survey of the hull and machinery and all of the ships, and then they will issue But doon po sa IRR, hindi po na-mention yung classification. Tanga na mention, bobo. Sir, binabasa ko po yung 23.1, classification shall be required. Puntahan nga natin. Nakasulat ba yung classification o hindi? Pahiya ka dito, Rafi Tulfo. Ayan o. Section 23. 23.1. Ito daw yung retirement of old vessels. Ang binasa niya, ito lang. Steel hull ships 30 years. Binasa niya, retirement of old vessels. Steel hull ships 30 years. Wooden hull ships 20 years. Motor bangkas 5 years. Lang yung binasa mo, Rafi Tulfo, at ito, title ng section. Hindi mo binasa yung 23.1, bobo. Classification shall be required for existing unclassed ships which have attained the following maximum age. Pahiya kang animal ka. Ano ba yung classification na yan, Gosep? Puntahan natin sa umpisa ng IRR. Ito yung sinasabi ko eh. Dapat kasi alam mo yung pinagdadadaldal mo, Rapi Tulfo, bago ka dumaldal. Ano ba yung classification dito? Class ships. Ito daw yun. Refers to the ship that are designed, constructed, and or maintained in accordance with the rules and standards of a marina recognized or accredited classification society. Sino ba daw yung gumagawa ng classification? Yung classification society. Ano daw yan? Refers to a non-profit organization recognized or accredited by Marina, which has the capability and competence to determine the fitness for continued service of ship's hull structure, mechanical and electrical equipment. So dapat pala kahit more than 30 years na yung barko na steel ship, na steel hull o wooden hull 20 years, motor bangka, kung papadaanin sa classification, sa classification, at kung papasa pa, hindi yun i-retire. Tanga, pahiya ka. Tignan nga natin yung reaksyon ng napahiyang Rapi Tulfo. Otherwise, said ship shall be automatically delisted from the registry. So, Ibig sabihin kapag ka more than 30 years na yung steel hull na barko at hindi mo na pinaklasify,
Ibig sabihin nun, matik na na-retired yung barko. Pero kapag ka pinaklasify mo sa classification society, tapos nakapasa pa kahit more than na doon sa sinasabi na taon, pupwede pa rin. Bobo. Oh, sige. Kapag hindi po na-comply yung classification requirement, they will be delisted. Yun po yung retirement. So, dito sa Allison, so wala kayong ginagawang classification. Ano nga, hindi nga sila ang gumagawa, bobo. Third party nga, tanga. May classification Party. po, sorry Mr. Chair, may classification po ito, kaya isa nga po dun sa i-charge din namin is the classification society. Kasi they issue a full term classification certificate of this particular ship, And who are these people? Na, the Orient Register of Shipping. okay, So it's a local classification. okay. So marami pong Okay na lang si tanga. mga classification societies. Meron pong member of the International Association of Tingnan nyo, nag-iisip, nang ipapalusot kasi napahiya ka na. Classification, and meron din pong local classification. As of now po, we have, based on our record, 7 classification societies who undertake the classification of ships. Why use third party pagdating sa classification? Bakit ba? Yan yung nasa IRR, bobo ka. Bakit hindi na lang within the agency or government agency? Yes, sir. Ang final pa rin po, Kasi yung mga nagka-classify na third party, pwede naman lagyan yun eh. Di ba? Pwede namang malagyan yung mga nasa marina, pareho din. Kaya nga may third party para hindi sila mismo yung nag-o-audit ng barko. May third party para maiwasan yung ganun, bobo. Bakit hindi daw yung marina na lang ang nagka-classify? Kasi baka nasusuhulan daw yung mga nasa classification society. Yung mga taga-marina hindi ba pwedeng, suhulan? Tanga. ito po Ilan ay, sa Marina, hindi naman ikaw. Ilan sa mga taga-Marina nalalagyan eh. Di ba? So bakit Oh, yung mga nasa marina pala nalalagyan din. Yung pagkakaiba. Ang problema mo kung may third party ngayon. Mas maganda nga yun third party Di ba? third party? ito po ay nasa batas at Ay, nasa batas. Nasa batas. Rabbit Tulfo, nasa batas. So, anong gagawin mo? Gusto mo i-amend yung batas? Gawin mo kasi trabaho mo yan. Huwag mong isinisisi sa mga to. Kasi sumusunod lang sila sa batas. Sa batas na hindi mo alam. Nagbibida-bida ka dyan? Gusto mong magpahiya ng mga resource person mo? O, nabaktuyo ka ngayon, tanga. ito po ay international practice, but Aba, international practice pa. the final responsibility or accountability lies with the Maritime Sige, Administration. ma'am, parang Paano siya kaya salulusot dito? Is makisip tayo. Marina. Sige. So Marina Tapos po na ang po kayo o final. meron pa kayong sasabihin? Tapos na po kayo, meron pa kayong sasabihin. Change topic na. Bakit? Kasi napahiya ka ng tanga ka. Nagbabanggit-banggit ka ng mga IRR. Yung binabasa mo, kulang. O kayo naman na nag-feed dyan sa likod. Finifeed nyo naman ng basura yung amo ninyo. May mapapagalitan na naman na staff. Bakit hindi mo kasi kinumpletong ilagay lahat yung nasa IRR? Oo, liwaliwanag, section 23. Hindi mo kasi binasa, ba't kasi ganun? Ay nako, hanapin nga natin ulit. Asan ba yun? Kasi ang sarap basagin si Rapi Tulfo Nagpapabida-bida. Wala pala siyang alam dito sa IRR. Baka hindi nga niya binasa to. Ayan Section 23, Retirements of Old Vessels. Yan yung binasa niya. Tapos tumalon na siya dito. Iniwasan na niya yung ito. Bobo talaga no? Grabe. Tapos ito pa the operation of ships that have reached the maximum allowable age shall have the option to have their ship classed. So may option pala. Kahit na dito, yung steel hull ships mo, steel hull ship mo, kahit lumagpas na ng 30 years, kung ika-classify ng classification society, i-audit baga na okay pa naman yung hull, walang problema. Okay pa lahat ng wirings, mechanical, okay pa naman. May certification naman na galing dun sa classification society. So okay lang pala, Rafi Tulfo. Kasi alam niyo ba kung ano ang pinuputok ng butsi niya? Yung lumubog kasi na barko, 31 years old na. Gusto niya doon, ibangga.
na 31 years na. Yung lumubog na bangka. Pero bakit pa rin nakakapaglayag? Mga estupido kayo, mga inutil kayo yan sa marina. Pinapabayaan nyo lang. Nalalagyan kasi kayo dyan, nababayaran. Meron pa palang itong classification. Paano yun? Rafi Tulfo. Ang problema lang, obviously, yung lumubog na barko na yun, hindi na dapat makakapasa sa classification society. Kaya nga sabi kanina ni Ma'am Administrator na pati yung classification society na third party na nag-audit o tumingin doon sa barko na yun at lumubog pa rin. Ibig sabihin hindi na yun kumbaga maayos. Pero binigyan pa rin sila ng certification na okay pa. So kakasuhan din nila yun. Rafi Tulfo, bago mo kasi buksan yung bunganga mo, mag-aral ka. Nasa Senado ka, senator ka eh. Tagagawa ka ng batas. Yung pinagbabasehan mo dito ay RR ng batas. Tapos susunugin ka lang. Dahil nauuna kasi yung bunganga. Nauuna yung bunganga sa research. Nauuna yung pabida. Para sa facts, nauuna yung pagpapahiya. Ayan tuloy. Binawian ka. Ikaw ngayon, yung senador na napahiya sa harapan ng sambayan ng Pilipino, live stream. Bakit may third party? Bakit may third party? Nasa batas pala. Hindi niya yun alam. Internationally accepted tala yung ganun. Nakakahiya. Senador ka pa naman. Ikaw pa naman yung inaasahan ng mga Pilipino na maglimbag ng batas. Ikaw yung inaasahan ng mga Pilipino na dapat alam mo yung mga batas. Pero hindi eh. Magpapabida ka lang. Ganyan kasi yung mga tatanga-tangang mga Tulfonatics. Magpapabida-bida lang, sisigaw-sigaw, magpapahiya, okay na. Mali pala yung idol nila. Ay nako, Diyos ko po.